Magandang araw, may gagawin mo tayong ano, ito. Induction cooker. Ito ang ano niya, pinaka pindutin niya sa ano sa para magka-power siya. Ito on and off. Ito yung menu, yung selection niya. Tapos ito yung pinakakalan niya. Ito yung mga ganitong ano, cooker. Ano to, mga electronics na yung loob nito eh. May piyesa na siya ng ano ng mga IC, mga regulator para ano gumana to. Bali ang ganitong kalan, pag inilagay dito yung ano, yung pinaka kaserola o anong ilagay nila rito sa pagkain. Itong parting to, hindi masyadong umiinit pero yung linalagay nilang kaserola, yun, kumukulo yun, naluluto yung linalagay nila. Bali ang naging problema nito, ito yung pinaka-cordon niya, naputol na sagad oh. Sabi ng may-ari, pumutok daw ito eh. Ito Bali ang gagawin natin dito, babaklasin natin to, titingnan natin yung loob, at titingnan natin kung anong magandang remedyo rito sa anong to, sa pinaka-cordon niya. Ito, nasagad eh. Babaklasin natin. Ayan ang loob ng ng induction cooker na to. Yung pinaka heater niya, ito coil. Ano siya, nakabilog siya ng ganon, tapos meron siyang pan dito para yung pyesa niya hindi masyadong uminit. Tapos dito sa may pinakailalim, ito, may ano siya, may pyesa siya ng electronics. Baklasin natin, tingnan natin kung anong niya, pinaka pyesa niya, kung bakit gumagana to. Umiinit yung pinaka-coil niya. Natin kung ano nagsusupply sa kanya. Ayan yung loob niya. Ito yung yung pyesa niya sa sa induction cooker na to. Ito yung pinaka may fuse siya ito. Tapos may mga electronics siya, may IC. Tapos ito, kung makapansin niyo itong heatsink na to, may output siya, may regulator IC siya. Para gumana tong to, yung ganitong kalan. Bali, ang nagpapagana na lang talaga sa kanya, electronics na. Yan. Hindi siya parang sa rice cooker na heater na malaki. Bali, itong pinaka pinaka heater niya, itong coil na to, pero hindi siya umiinit, hindi siya nakakapaso. Yan. Bali ang gagawin natin dito, itong cordon na to, natin to, idudugtong natin tong bali ito, idudugtong natin dito, gagawa natin ng paraan para magamit ulit. Bali ang gagawin natin ito, puputulin na natin to, tatanggalin na natin to para mapakapit natin to. Bali naano na natin nabalatan na natin yung yung pinaka-cordon niya yan. Bali pagdudugtong natin siya, ang pagdugtong nito para matibay siya. Ganyan kung papansinin niyo, yan pasalubong. Yan. Ayan, napakapit na natin maigi Kaya pasalubong niya, kahit mahila siya, hindi basta-basta maano siya, hindi basta-basta mabibitaw siya kasi kumapit siya ng yung wire niya, nagyakapan siya ng ng paganito. Kaya matibay ang ganyang paglalagay ng ng wiring ng ng mga naputol na wire na ganito sa mga cordon, yan ganyan. Bali ang gagawin natin lalagyan natin siya ng electrical tape.
Yan, nabalda natin ng electrical tape. Tapos itong pinaka-cordon, anuhan nyo to, buhol nyo ng ganyan. Kaya binuhol ko para pag inilagay dito yan. Ayan o. Kung mapapansin nyo, hindi siya mahihila. Yan, hindi siya lulusot ng ganyan, hindi ano yung pyesa niya, ano siya, makokontrol yung ano niya, yung paglabas ng ano ng wire. Tapos itong parting to, ito paghihiwalayin mo to. Yan. Para hindi siya magkadikit, lalagyan natin ng electrical tape diyan. Yan, ganyan siya. Yan. Maliit yung cordon niya. Kapag nahihila, limitado yung pagkakahila dito ng wire sa loob. Babalik na natin itong pinaka-heater niya. Yan, dugtong na natin tong ano, yung cordon niya. Kasi itong ano, nauli natin itong pinaka, ano yan, ito yung pinaka-kalan niya, yung heater na tinatawag, para maluto yung ano, yung ilalagay nila rito. Ito yon. Babalik na natin sa dating yung pwesto. Yan. Testerin muna natin kung may shorted siya o wala. Lagay lang natin siya sa times 10 ohms yung ano, yung analog tester. Short natin. Ayun. Tingnan natin kung shorted. Ayun, wala. Wala naman siya. Ayun. Para makuha yung resistance yan. Lagay mo sa 1K. Ayun na, pumalo ng konti. Ibig sabihin na itong cordon, pumasok na rin sa may pinaka-pyesa niya, rin sa may electronics niya. Kaya nagkakaroon na siya ng contact na ano na konti. Pumapalo siya ng konti. Ang gagawin natin nga, isasaksak natin. Yan. Ayun, kapag mamasdan nyo, umilaw na yan, bumibiling na yung mga ano niya, yung mga LED niya, yung pilot light. I-on natin. Yun. Nagkaroon na siya ng hangin. Ano. Gumano na yung blower niya rito. Ito yung blower niya rito, gumano na. Ayan. Bale yung gagawin natin, lalagyan natin ito ng ano, ng kaserola. Titingnan natin kung iinit yung ano, yung kalan na to. Off muna natin. Ayan. Titingnan natin kung gagana na siya. Saksakuli natin. Ayan, nagbiblink uli. On natin. Ayan, gumagana na siya. Pindutin natin. Ayun, dito lang siya tumutok sa may milk. Lagay natin sa ano, kasi tubig lang ang laman nito. Bali lalagay natin siya dito sa water lang. Yan. Yan, bali pag pinindot mo, lahat ano gumagana hanggang water. Ito yung pinaka chicken niya. Hindi siya nagkailaw. Ibig sabihin, ito lang gumagana yung apat na to. Tingnan natin kung kukulo to. Ayun, kumukulo na.
Ay, mainit-init na. Musok-usok na. Pero kung hawakan mo ng ano, wala, hindi siya mainit. Yan. Bali, ang ilalagay mo lang dito kung anong ilalagay mo, tulad ng kasirolang to, yun lang iinit, yun lang ang kukulo, pero itong pinakakalan, wala. Yan, buksan ulit natin. Yan, kumukulo na. Bali, ganyan ang trabaho nitong mga ganitong induction cooker na ganito. Hindi siya mainit, kahit hawakan mo yan. Yan, pero yung ilalagay mo, kukulo. Yan. Tapos, ang mga pindutan niya, ayan na, ano na siya, electronics na yung pindutan niya. Soft touch na siya. Kung anong pipindutin mo, yun ang gagana. Yan. Yan uli natin. Ayun, kumukulo na. So, off na natin. Yan. Tignan natin. Ayan po, okay na itong induction cooker na to. Bali, naging problema niya, itong cordon niya naputol. Naikabit natin, okay na uli siya. Pwede na rin gamitin ng may-ari para makapagluto na sila ng maayos. Sige pa, maraming salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa para at least natin na susubaybayan. Sige pa, maraming salamat.